Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Sa sitwasyong ito, talagang nakikita siguro ng kampo ng mga Duterte at ng mga Arroyo na pahina ng pahina yan si PBBM. Darating sa point, magre-resign yan. Parang another strada. No? Another strada. At ilulukluk dyan si Sara. Kaya lang, makikita rin natin na hindi magiging madali ang pag-upo ni Sara. Tanggap yan eh. Tanggap yan ni Sara mismo. Ito, pakita ko sa inyo. Ito mga kabunyog. Kapag nag-resign si PBBM, ito, sabi ni Sara, tinanong siya ng media. Ayan o. Media, just in case mapatalsik si PBBM sa pwesto, are you ready to take over? Ang sagot ni Sara, November 23 ito, kahapon. Yan ang hindi ko muna sasagutin kasi magkakagulo tayo niya. And to those who just arrived, Lahat ng mga nakasama nila sa mga parties nila nagsasabi na gumagamit sila ng droga. Just in case mapatalik si BBM VP sa pwesto, are you ready to take over the Malacanang? Yan ang hindi ko muna sasagutin kasi magkakagulo tayo niyan. Kita nyo? Alam ni Sara yan. Alam ni Sara yan. Inamin niya mismo na tinanong siya ng media, halimbawa pong just in case mapatalsik si PBBM, are you ready to take over? Sabi niya ayaw niyang pag-usapan yan. Bakit ayaw niyang pag-usapan yan? Kasi pag napatalsik si PBBM, papalit siya, magkakagulo. At least alam niya. At least alam niya. Yan din yung balita sa isa pang ito. VP Sara, sakaling mapatalsik si PBBM, magkakagulo tayo. Yan. Di ba? Yan yung yan yung isang talaga. Bakit magkakagulo? Kasi hindi siya tanggap ng tao eh. Ang tanggap lang sa kanya yun, mga pro-Duterte. Pro-Duterte. Pagdating sa mamamayang Pilipino, wala. Sa ngayon pa lang, kita nyo, yung sabi ko, kaliwat kanan ngayon. Habang nakikita nila na parang si PBBM darating sa point na magbi-breakdown. Kasi kung hindi niya na kayang pamunuan ng bansa dahil sa kaliwat kanang korupsyon na ito, ang political crisis ay darating sa point na pahina ng pahina si PBBM. Pag napersa siya na mag-resign, umapaalis sa pwesto, ang iba-ibang grupo nag-o-offer ng alternatives eh. Yung mga military, gusto nila military junta. Mayroon ding proposal ang mga military. Sige, kung ayaw nyo ng military junta, reset tayo ng gobyerno. Ilukluk natin si Ramon S. Ang. Pero ang maglulukluk pa rin dyan sa caretaker government na yan, military pa rin, military back. Another na naman yan. Kinumpirma yan ni Senador Ping Lacson. Hindi ko chismis yan. Kay Ping Lacson, sabi niya, oo, kinausap nga ako eh. Kinausap ako, gusto nila. Suportahan ko yon. Ang gusto pa nga nila, kapag binuo yung military junta, ilagay ako sa council o sa junta. Ibig sabihin ito mga kabunyog, mga kababayan, kumbaga kung titingnan natin, alam ni Sara na hindi katanggap-tanggap sa maraming Pilipino na pumalit siya kay PBBM. Kaya lalong tumitindi ang political crisis natin. Kumbaga, kung si PBBM ay malagay na talaga sa sitwasyon na kasi hindi siya tatantanan yan. Ang daming ngayon. Ngayon lang, mayroon na namang video si Saldico. Malamang si Saldico, marami pang ilalabas yan. Hanggang kailan kayang depensahan yan ni PBBM? Si Martin Romualdez, hindi natin alam ang niyan. Baka pag nasukol si Martin Romualdez, ay mag-ala Saldico rin. Ganun din si Amina Pangandaman. Hindi natin alam kung anong sasabihin nila sa investigasyon sa kanila. So, kung mga kabunyog, mga kababayan, sa sitwasyon na yan, papalit ba si Sara Duterte? Nang tinanong si Sara Duterte, inamin niya mismo.
Sakaling mapatalsik si PBBM, magkakagulo. Kaya ayaw niya. Sabi niya, ayaw ko munang pag-usapan yan. Yan o. Yan ang sabi ni Duterte, ni Sara Duterte. At least alam niya. Just in case mapatalsik si PBBM sa pwesto, are you ready to take over? Yan ang hindi ko muna sasagutin kasi magkakagulo tayo niyan. Kita nyo? Alam niya eh. Walang kumbaga, hindi ito tulad nung panahon ni Erap. Nung panahon ni Erap, nang napatalsik si Erap, yung mga tao na ayaw na kay Erap, nagkaisa, o sige, ipalit na natin ang Vice President. Hindi ganyan ang sitwasyon natin ngayon. Hindi ganyan. Maano mga kabunyog, iba ang sitwasyon ng bansa natin sa ngayon. Nung si Erap ay nalagay sa krisis dahil doon sa mga korupsyon din sa panahon niya, tapos naging whistleblower si Chavit Singson, tapos nabastos na ang Malacanang, ginawa ng inuman ni Erap, barkadahan, mga kabunyog, mga kababayan, nagkaroon na ng impeachment sa kanya, ayaw pabuksan yung second envelope, yung Bilarde account, wala na, hindi na kaya ni Erap na mamuno. Ngayon, ano ang napagkaisahan ng mamamayan? Ibig sabihin, at least yung iba-ibang mga grupo na laban kay Erap, ano ang napagkaisahan? Sige, paupuin na natin ang Vice President. Yung military noon, nagkaisa, i-withdraw na ang support kay Erap. Sila ang Angelo Reyes, winidraw na yung support kay Erap. Sinuportahan na si Gloria. Si Pampilo Lacson, wala nang nagawa. PNP chief noon, winidraw na rin yung support. Withdrawal of support yun. Sino ang linagay na mauupo? Si Gloria Arroyo, Vice President nung panahon na yon. Kahit yung mga progresibo, kahit yung simbahan, buhay pa noon si Cardinal Sid, buhay pa noon si Cory Aquino, napagkaisa, sila, okay sila na si Gloria Arroyo ang pumalit. Kaya kaagad-agad pinasumpa si Gloria ng Korte Suprema, ng Chief Justice ni Hilario Davide, kung maalala natin. Ibig sabihin, may consensus noon nung nakita na wala na yan si Erap. Nagkaisa noon na paupuin na ang Vice President, yung constitutional successor. So pero ngayon wala eh. Kahit si Gloria, kahit si Sara ang constitutional successor, mas marami ayaw sa kanya. Kung ayaw man ng mga tao kung sakaling hindi na kaya ni PBBM, just in case, hindi na kaya ni PBBM at mapatalsik siya, ayaw ng marami kay Sara. Ang gusto lang kay Sara, yung supporters niya at sila Arroyo. Pero sa karamihan ng mamamayang Pilipino, hindi. Yan ang problema natin ngayon. Yan ang problema. Kahit si Sara, tanggap niya yan. Kaya nga sabi niya, kung mapapatalsik si PBBM at kung siya ang papalit, magkakagulo. Magkakagulo. Hindi magiging walang konsensus para sa kanya. Walang konsensus. Kaya medyo mga kabunyog, yan ang pagkakaibahan ng sitwasyon ng bansa natin ngayon. Yung kinalalagyan natin ngayon na sitwasyon ay naiiba kaysa noon. Iba ito. Iba ito. Kahit nung panahon ng EDSA People Power 1, ayaw na ng tao kay Marcos Sr., okay, yung ipapalit si Cory. Suportado ng simbahan, suportado ng military, suportado ng mamamayan. So walang issue doon. Pagkapatalsik kay Marcos, ang gusto ng tao, sige, Cory Aquino tayo. Malinaw yon. Nung EDSA 2, ganun din. Ayaw na ng mga tao kay Erap, ang military nag-withdraw na ng support. Sila Angelo Reyes, si Ping Lacson, PNP chief, wala nang nagawa, nag-withdraw na rin ng support. Ang simbahan, nanawagan na rin ng pagpaparesign kay Erap, pagpapatalsik. Ganun din ang mga progresibong grupo, mga cause-oriented group, civil society, lahat nagkaisa. Ang kanilang napagkaisaan, paupuin na ang Vice President. Si Gloria Arroyo yun. Ngayon, walang ganyan. Kaya ngayon, kaliwat kanan yung mga proposal. Kung hindi na kaya ni PBBM, military junta na. O kaya, caretaker government, si Ramon S.A. O kaya, transition council. Wala. Kaya, sa totoo lang,
kahit si Sara Duterte ang constitutional successor, magulo yan. Hindi papayag ang mamamayan na maupo si Sara. Kaya nga, naghahanap ng ibang ng ibang alternative mabukod kay Sara. Yan yung kaya nga may naglalatag ng military junta, may naglalatag ng transition council, mayroon isa pa, mag-resign din si Sara. Ibig sabihin pareho magre-resign. Marcos sa Duterte magre-resign pareho. Pagka ganyan ang nangyari, Constitution, ang nakalagay sa Constitution, Section 8, Article 7, Senate President ang papalit. Pero, acting President lang, magpapatawag siya kaagad ng election, special election. Ngayon, sa senaryong ito, ang isang kapansin-pansin, mga kabunyog, mga kababayan, ang napapansin ko, itong mga pro-Duterte, nakakakita na ng senaryo na, parang magtatagumpay tayo. Kung hindi man tayo ang makapagpatalsi kay PBBM, parang sa tindi ng krisis, magre-resign si PBBM, ihanda na natin si Sara Duterte. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.